Hello, good evening ulit everyone. I'm so sorry about sa nangyari. Nagkaroon lang again ng konting technical issue, latency sa internet. So, ayan. I was able to, I believe, okay na tong rendering na to ng video ngayon. So, anyway, I would like to thank everyone. Salamat sa paghihintay. I'll make sure talaga na magiging valuable yung training natin ngayong gabi. So, hindi masasayang yung paghihintay ninyo. And I'm really hoping talaga na may apply nyo yung matutunan nyo dito sa FB Live natin. And, ayun, makatulong sa inyo para magkaroon tayo ng resulta sa ginagawa nating business. By the way, if you happen to drop by sa take 2 ng ating Facebook Live, so yung kaninang video ay obsolete na siya. Nagkaroon siya ng latency, putol-putol yung delivery. So, that's why ginawa ko ay, nag-stream lang ulit ako ng bago. And, it seems like okay na. So, okay, hindi natin to papatagalin. Mamaya na yung greetings. But again, thank you everyone. So, start na tayo sa ating Facebook Live training. For those who are not familiar or who are not aware kung sino ako si JB Respeto. I'm doing front row business and I'm the mentor and leader of the Team Conquistador International. So, we are building our business through internet and also offline din. And ang purpose ng FB Live na to is to share, inspire, and empower business or entrepreneurs like you para magkaroon ng result sa business na ginagawa natin. Okay, so ang aking main agenda for tonight would be ito. First objective ko, again, it's mabigay sa inyong reason why kung bakit ba talaga kailangan i-promote mo yung front row business or yung, kung ano man yung business na ginagawa mo online. So, there's really a big reason kung bakit kailangan mong i-optimize or i-utilize yung online promotion or specifically Facebook promotion. So, meron yung malaking dahilan. Mamaya malalaman mo. The second thing or second objectives ko for tonight ay ito, yung ma-determine yung mga core activities na kailangan mong gawin at kailangan mong bigyan ng atensyon. So, dito ka lang talaga mag-focus muna habang nag-uumpisa ka lang. So that magkaroon ka ng initial result sa business na ginagawa mo. Okay? So, how many of you ang kauumpisa pa lamang sa front row business na to? How many of you siguro yung 3 months below? Okay, you can comment below para ma-check din natin. Actually guys, itong FB Live na to is designed para unang-una, mabigyan ka ng blueprint or mabigyan ka ng guide kung paano mo magagawa ng maayos yung online marketing strategy or yung Facebook promotion. So, ako kasi on my initial month sa front row, syempre tinuturuan tayo sa NDO, sa training. Ang turo sa atin doon is i-promote lang online. However, hindi itinuro kung paano ipopromote specifically. Sabi lang, mag-post tayo sa Facebook, which is ginagawa naman natin, tama? Pero, hindi siya na-breakdown kung paano talaga gagawin. So, ngayon, as we go along the slides of this training, okay, napakaswerte nyo kasi ipapakita ko talaga sa inyo yung eksaktong blueprint na sinundan ko, yung ginawa ko or guide na sinundan ko kung paano ako nakakapag-refer, nakakapag-join, nakakapag-build ng front row business natin online. So, ito yung exact reason kung bakit, not to brag guys, but napapasama rin ako sa mga top income earners sa company natin without having guests sa office, yung hindi nakakapagdala ng guest sa office. So, usually talagang online transaction lamang. So, this can be an alternate way for you or an additional way kung paano mabuboost yung income mo. Kung sa kasalukuyan, ginagawa mo na yung offline strategy, well, that's good and that's great. Congratulations. Pero kung madadagdag mo itong ganitong strategy, I believe mas makakatulong to sa'yo talaga. Okay? So, ayan. Yan yung aking objectives for tonight. So, go ahead, grab your, again, notebook and ballpen. And this would be a learning field training FB Live. Okay? So, bakit mo ba talaga kailangang gawin yung online promotion? Or bakit mo kailangan utilize yung Facebook, okay, sa pagpo-promote ng front row business? Well, ito, nagkanda ko ng research. Ayon sa Rappler, okay, ang Pilipinas ay isa sa mga may pinakamaraming social network user, okay? Specifically Facebook. At nagkaroon sila ng study, binigyan nila ng sa study na yon, dinetermine nila kung saan napupunta yung oras ng isang typical na Pilipino. Sabi dito, 47% ng online activity ng isang typical na Pilipino ay napupunta sa social media.
Okay? Facebook, Viber, kung ano pa mga social media. Of course, pinakasikat ang Facebook. And 19% yung pangalawa, napupunta siya sa panonood ng mga videos. Okay? Let's say, for example, nagkukonsume ng mga video sa YouTube or video sa Facebook din. Third thing, 15% napupunta sa paglalaro ng mga online and mobile games. Okay? Now, ano yung nais kong ipakita dito? At the same thing, ito pa yung na-found out nila, that there are already 47 million active Facebook accounts here in the Philippines. Can you imagine that? Actually, sobrang tremendous nito. Bakit? Ang population ng Philippines ay 101 million. And dito sa study na to, 47 million ang merong active Facebook account. Meaning almost kalahati na ng populasyon ng Pilipinas ang merong Facebook account. Can you imagine that? So, ano yung nais kong i-point out sa data na to? Okay? Ang nais ko lang sabihin, number one, ito yung advantage or yung reason kung bakit kailangan mong gawin ng online. Simply because, nandyan na yung large market. If you know kung paano yung mga strategy ng pagpo-promote online, magkakaroon ka talaga ng great opportunity or great advantage kumpara sa isang member din or business entrepreneur din na hindi alam kung paano gamitin ng ayos yung Facebook. Okay? Magagawa mong matap yung large market na to. Can you imagine 47 million Facebook user tapos matatap mo kahit siguro 0.001% niyan. 'Di ba? Malaki pa rin. 0.001% ng 47 million. Nasaan siya? Syntax error. Basta marami. Marami. So, ang pinaka-point out ko dito, if you know online marketing strategy or yung proper way how to promote your business online, magagawa mo silang matap itong large market na to. Second thing, bakit kailangan mo mag-promote online? Simply because it is cost-effective, minsan pa free. Ito, medyo naharangan ko, pero nakasulad dyan, free. Cost-effective or free. Way back 1990 something or 2000, alam mo yung only way para i-promote yung mga negosyo is through classified ads. Kung familiar kayo sa classified ads, ito yung sa dyaryo. Merong portion sa dyaryo na kapag pinuklat mo, ang makikita mo lang doon ay yung mga promotion or yung broadcast ng mga hiring sa trabaho, mga products, yung iba't ibang meaning, doon lang talaga nakakapag-promote. At the same time, pwede ka din mag-promote sa radyo. Ayun, babayad ka sa radio network, tapos mag-promote, i-air yung inyong jingle. Ayun, usually, jingle yon, kanta. Okay? So, ano pa? Sa television din. Since dati, up to now, ginagamit yung television broadcasting. Mag-advertise ka sa television. And alam mo yung common factor about that, about sa tatlong yon, ang tatlong yon almost ay mahal talaga. Talagang sobrang bigat sa bulsa. Okay siya kung capable kang magbayad, kung kaya mo magbayad. Pero just imagine sa mga nagpapatalastas na lang sa TV for 15 seconds na patalastas, binabayad doon, sobrang laki, 100,000, even millions pa. Can you imagine that? So wala naman tayong ganung kalaking halaga para i-alat sa advertisement. Tama? So ang kagandahan nito sa online marketing, or kung alam mo gamitin ng maayos yung Facebook, yes, you can cost cut. Sa madali sabi, makakatipid ka ng sobrang laking halaga, okay, sa pagpo-promote ng business mo. And in fact, karamihan pa nga dito sa strategy na to ay free. Matututunan mo pamaya. Mga free strategy kung paano ka makakakuha ng prospects online at the same time makakakuha ng resulta, customer, clients, and buyers. So, yun. Cost-effective siya. You can tap a large market. It is cost-effective and free. And number 3, ito, there's really a great opportunity to expand. Let me ask you this. Sino sa inyo ngayon nanonood yung merong mga members abroad? You can comment below. Yes, ako usually yung mga member ko ay nasa abroad. I have leaders and members abroad. We have 9 countries na. So far, expanding talaga. At alam mo, yung talagang tool na ginamit ko lang doon is itong online marketing. Online marketing or Facebook strategy offers you a great opportunity to expand, which is hindi mo magagawa sa ano lamang kung offline lang yung gagawin mo. I actually sobrang saludo ako sa mga apply natin talaga. Let's say sina Upsmacktive Coast kung paano sila nag-build ng group offline. Talagang solid group. Pero alam mo yung galing silang Marikina or Manila pupunta ng Batangas,
tapos balikan sila noon. Yun yung ano nila, challenge nila noon. So, kapag ganun yung nangyari, sobrang talagang gastos sa gas pa lamang, sa pagkain, di ba? Magastos. Okay. Pero itong online marketing strategy na to, okay? You can actually, literally, and build your business outside Philippines, internationally, kahit nasa bahay ka lang, or kahit nakaupo ka lang. Again, I just want to make my point clear. Hindi ko sinasabi na online marketing is the best. Okay, offline marketing still work. Actually, up to now, nag-work talaga siya. At dyan tayo nakapagpamilyo ng 100 plus millionaires sa offline marketing. Pero kung may dadagdag mo ang ganitong strategy, di ba hindi naman masama? Sabi nga kapag di ba binabanggit natin sa sharing natin, hindi naman masamang dagdagan ng kinikita. Tama? Halimbawa, nagpa-part-time ka, tapos gusto mo mag-front row, hindi mo masama madagdagan ng kinikita mo. Same with strategy. Hindi naman masama na idagdag mo itong online strategy. Tama, mali. Tama, hindi kayo pwedeng sumangayon. And hindi kayo pwedeng mag-disagree. Ako yung nagla-live training. But anyway, just kidding. Okay, so, ayan. Ito yung advantage mo or yung reason kung bakit kailangan mo talaga na gawin yung online marketing. Okay? So, hindi ito yung magiging, ito yung why, ito yung reason why kung bakit ka mag-online. Now, ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay yung how. So, importante na ipakita ko sa inyo yung why. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung strategy na pwede mong i-apply starting today, or ito yung how to market na tinatawag. So, ito yung pagkakaiba. May nabasa akong isang book, yung reason kung bakit hindi itinuturo yung mga marketing strategy kapag nagkakaroon ng mga NDO or mga maramihan training. It's because yung mga uma-attend ng training doon ay from different walks of life. Merong mga professional, merong mga nakatapos ng college, meron din namang hindi nakagraduate ng college, merong high school lamang, merong mga hanggang elementary lamang. So, yung reason kung bakit hindi tinuturo yung how or yung specific strategy sa ganun is sapagkat kapag ginawa yon, marami yung hindi makaka-adapt. So usually, ang tinuturo lang talaga sa mga train natin NDO, yung mga motivation, yung tipong halimbawa, sinasabi lang, okay, talk to people. Okay, pero hindi naman ituturo specific kung paano ka makikipag-usap sa tao. Ikaw pa rin yung aalam sa sarili mo kung paano ka mag-talk to people. So same with ganito. Sinasabi sa atin sa NDO, okay, promote your business online, pero hindi ma-digest. Today or tonight, gagawan ko ng paraan na ma-digest sa inyo one by one kung ano yung layout or blueprint na pwede mong sundan. Again, let me repeat, pwede mong sundan, pwede rin hindi. Okay, pwede mong sundan para magkaroon ng resulta. So, let me ask you this, sino sa inyo guys yung nalilito kung ano yung uunahin niya? Lalo na ito sa mga kakaumpisa pa lamang, di ba? Kaka-start pa lang nila sa front row, 2 months, 3 months, up to 6 months. Usually, sabihin siya ni-apply mo, bro, promote mo sa Facebook, gamitin mo, post ka ng mga products natin, post ka ng ayun, ang opportunity natin sa Facebook. Pero napansin mo, bakit walang pumapansin? Have you noticed that? Ayan, minsan, yun yung ginagawa naman natin, nagpo-post tayo, pero bakit walang nag-i-inquire, or kung may nag-inquire man, sobrang minimal, nag-i-inquire isa sa loob ng isang taon. Tipong ganon. So, napaka-konti. Okay? So, ang reason doon is because siguro hindi pa naka-design yung Facebook mo para makapag-promote ka at para makaka-capture ka ng right audience at right customer. Okay? So, are you guys ready na para sa ating strategy na to? Okay? So, ang tawag sa strategy nito is the ABCD online. So, basically, 4 lang yung tatandaan mo, okay? Ito lang yung 4 na tatandaan mo para makapag-promote ka ng maayos sa Facebook. Ang pag-uusapan natin dito is Facebook, okay? So, let's start. Are you guys excited? Comment down, I'm excited. Okay? So, sige, comment nyo na lang, I'm excited. So, letter A, ano yung kailangan mong gawin sa umpisa para makapag-promote ng maayos sa Facebook? Number 1, you need to analyze your target market. Bebenta ko na konti para makita nyo. Ayan. Okay? So, you need to analyze your target market. Okay? Let me give you a concrete example. Okay? Ano yung tinatawag na analyze your target market? Meaning, hindi tayo bara-bara dito. Okay? This is serious business. This is a multi-million business. So, meaning, yung mga gagawin mo dapat sa Facebook, it should be strategic. Pag sinabi strategic, dapat talaga
may plano, at the same time, meron kang tina-target. So, you need to know who your target audience are. Okay, let's say for example, okay, i-share ko yung aking, or mamaya pala i-share ko yung aking screen. But, bibigyan ko kayo ng mga example dito. Halimbawa, sino ba yung gusto mong promote na negosyo? Okay? Sino ba yung gusto mong ma-capture ang attention? Sino ba yung gusto mong mapa-join sa business? Okay, bigyan ko kayo ng mga example. Halimbawa, yung mga category ay, mga OFWs ba? Mga call center agents ba? Or ano ba yung hilig mo? Let's say, for example, may hilig kang tumugtog. Gusto mo ba na ma-capture din, mapa-join mo rin yung mga alam mo tao may hilig tumugtog? May hilig ka ba sa health and fitness? So, gusto mo mapa-join o gusto mo pagbentahan yung mga tao na mahilig sa ganitong category. So, kailangan alam mo yan. Alam mo kung sino yung mga pagpopromotan mo ng negosyo. So, yan actually yung ginawa ko before nakakonsentrate ako sa mga OFWs and call center. Since galing ako sa call center, sabi ko, mas makaka-relate sa story ko yung mga nag-work sa call center. At the same time, sabi ko, try ko rin na mag-promote sa mga OFWs na nagtatrabaho abroad. So, yun yung dalawang target ko, target audience or target market. And mamaya sa BCD doon ko ituturo kung paano mo sila magagawa na mapakitaan ng opportunity natin. Okay? So, you need to analyze your target market. Sino-sino yung mga target market mo? Okay? Not necessarily OFW din or call center agent din. Basta isipin mo lang kung sino yung nais mo talaga na mapajoin sa business na to. Okay. Actually, kahit nga yung sinabi ko kanina, binanggit ko, let's say mahilig ka na tumugtog. Okay. Tapos yan talaga yung hobby mo. Okay. Actually, you can attract like-minded people. Kapag meron kang isang bagay na ginagawa, halimbawa, sobrang passionate or passion mo yung pagtugtog, di ba? Ang mga ma-attract mo din dyan na yung mga taong mahilig tumugtog. Kasi bakit? Halos magkapareho kayo ng interest. So, ang kailangan mong gawin, you can join groups. Okay? Pwede kang mag-join ng group sa Facebook na merong same interest. Paano yung gagawin? I'll be sharing you guys yung aking mismong desktop para makita nyo ng maayos. Okay. Sobrang interactive, no, na ating Facebook Live. So, yan. I'm hoping nakikita niyo yung desktop ko. Okay. Medyo mabagal yun. Oh, dami pala nag-comment. So, ano yung pwede mong gawin? Papaano mo magagawang maipakita sa mga target audience mo yung business mo? So, of course, magagawa yan by joining groups or by joining Facebook group. So, ang gagawin mo lang, halimbawa, nasa homepage ka, kailangan mo lang gawin ay, dun sa search bar ng Facebook, ito, I believe nagkakaroon ng latency sa browser ko. Pero I'm hoping okay yung boses. Okay, so dito sa search bar, guys, dito ka pwedeng mag-type ng category. Let's say gusto mo i-search ay yung OFWs. Pakita lang natin. Medyo namamali pa. Pero I'm hoping nagigets niyo yung idea. So, dito sa search bar kasi, yan, pagka-type mo dyan, pwede mong i-press enter. And then, may lalabas dyan ng mga search category. Merong post, photo, people, page, groups. Okay? All you need to do is to click this, itong group na to, category. Ayan. Pag clinic mo yan, so, na mangyayari dyan, lalabas na ngayon dyan yung lahat ng mga groups na pwede mong joinan. Okay, OFW groups. Okay, so kapag nagpopulate na dito, kapag nagpopulate na dito yung mga groups, ayan, all you need to do is to join. Join as many as you can. Okay? Mas marami, mas maganda. Kasi sa business na to talaga importante na merong tao na nakakakita ng negosyo mo. Para yung nagtayo ka ng McDo, okay, sa bundok, wala nakakakita. So kapag ganun ang ginawa mo, wala kang magiging customer. Basically, malulugi ka. So, importante, may mga tao na nakakakita ng business na ginagawa mo. So, ang gawin mo, type mo lang dito sa search bar OFW, check mo i-click mo itong group tab, and then, you can join as many group as you can. But, here's a warning, guys. Merong Facebook policy. Meron tayong tinatawag na Facebook jail. Okay? So, wag yung masyadong dadamihan yung
yung in-add yun na Facebook group in one day kasi iwa-warn niya kayo. Kapag nagkaroon kayo ng warning, itigil nyo na muna. Kasi most likely, pag itinuloy nyo pa, possible na Facebook jail kayo. Marirestrict kayo or mababan kayo ng, let's say, 1 day, 2 days. Okay? Ganun. Temporarily restricted na mag-add or mag-participate sa mga group. So, let's say, hindi lang OFW, pwede rin call center, basta same interest. Ayan. Pag clinic mo yan, in-enter mo, and then, magsa-search na yan ng group na mayroong call center, yung keyword, or call center yung pangalan. So, yan, mag-join ka lang dito, click mo na dito, join. Yan, naka-join na pala ako dito. Ito, click ko to, join. Then ito, join. Ayun. Nag-gets na yung idea, guys. Nasa A pa lamang tayo, we still have 3 more. Okay, so ang tawag dito is, you analyze your target market. Now, Apps JB, after kung ma-analyze yung target market, ano na yung susunod? Okay, balik tayo sa ating, ayan. Ano na yung susunod? After kung malaman, okay, meron akong target market, ito na yung gusto kong promotan. Okay, so, ano na sunod? Next thing you need to do is ito, yung letter B natin, you need to build your audience. Apps, ano naman yung build your audience? Diba nag-add na ako ng group? So, basically, ganito siya. Yung Facebook profile mo allows you to cater up to 5,000 friends. Okay? So, ganun karami. Now, question is, ilan na yung friends mo ngayon? Okay, yan yung tanong. Kasi dati mayroong nagtanong sa akin, sabi, apply, bakit ako, post ako ng post sa Facebook ko? Talaga, sabi kasi sa akin, copy-paste lang daw. Post ako ng mga picture, tapos lagyan ko ng caption, and then post ako. Tinanong ko, ilang araw ka na nagpo-post? Sabi niya, magto 2 weeks na po. Sabi niya, 2 weeks. Consistently nagpo-post ka? Sabi niya, yes po, nagpo-post po ako. Tinanong ko, ilan yung friends mo? Alam mo kung ilan yung friends niya? 99. What do you think? May makakakita? Siguro may makakakita baka isa. Pero sayang, imagine mo, 99 lang yung friends. Okay, so meaning, dapat ma-maximize mo yung friends mo sa Facebook mo. Ako, kung titingnan nyo dito sa aking, kung i-check yung profile ko, siguro nasa 4,800 na. Mag-4,900, malapit na siyang mapuno. So, ayun. Ito yung basic, pinaka-reason kung bakit kailangan maraming tao. Meaning kasi kapag maraming tao, marami kang friends, kapag nag-post ka, mas malaki yung chance na maraming tao yung makakita. So, apps, paano ko padadamihin yung aking friends? Simple lamang, again, di ba, may target market ka, may target audience ka. Pagpunta mo ng group, halimbawa, ang sinearch mo ay call center group, pagpunta mo doon, di ba, mayroong mga nagko-comment doon, mayroong mga nagla-like. Let's say, may nag-post na isang admin or may nag-post na isang member ng group na yon. Tapos, may nag-like. Let's say, may nag-like na 50 people. Gawin mo lang ay, i-open mo yung, yung like. Paano ba sasabihin ko? Basta i-click mo yung nag-like and then lalabas na yung mga tao na kung sino mga nag-like. Ang sunod mong gagawin, i-click mo yung add friend. Add friend mo lamang. So, imagine kung everyday nagagawa mo makapag-add friend ng, let's say, 50 or let's say 100 people everyday. Yung 100 people na yun, most of them, siguro, hindi naman lahat magko-confirm sa'yo. Siguro, let's say, 30% lang. Let's say, 30 lamang yung magko-confirm. So, just imagine, madadagdagan yung friends mo ng 30 everyday. So, pagpatak niya ng mga isang buwan or 2 buwan, basically, baka yung Facebook profile mo, magma-maximum na siya ng 5,000. Okay? So, yun yung concept, yun yung building your audience. Kailangan meron mga tao na nakakakita ng post mo. At the same time, ma-maximize mo yung posting mo sa pamagitan ng pagkakaroon ng maraming kaibigan. Okay? Marami ba kayong kaibigan? Yan. Okay, wag kayong gagawa ng kaway Maraming mga nagne-negative sa atin pero be good to them, okay? Just be good to them. Let success be our, alam niyo na. Ayan, okay? Hayaan niyo na magsalta yung success para sa atin. Anyway, siguro ang dami na pala nanonood ngayon, ang dami na nag-comment. Mamaya ako nababasahin to, guys. So mag-proceed na ako sa letter C. Guys, may natututunan ba kayo? If yes, kung meron kayo natututunan, go ahead, comment nyo lang. Yes, House, may natututunan po. Thank you, guys, Okay, so letter C na tayo sa ating ABCD Online. After mong ma-analyze yung target market mo, after mong ma-build yung audience, number 3, it's time to create an influence. Okay, so eto, dito minsan nagkakatalo-talo na. Okay? Halimbawa, Apps, bakit ako? Dami ko ng friends. 5,000 na po yun. May page pa ako. Ang page kong followers, 10,000. Bakit wala pa rin ako napapajoin? Wala pa rin
bibili or bumibili ng products natin, bakit wala pa rin nag-i-inquire sa akin? It's maybe because dito sa portion na to, sa letter C, you need to create an influence. Anong influence ba? Dapat mag-create ka ng mga tao na naniniwala sa iyo. Tao may influence mo at same time, tao na kapag in-offer mo ng business, may chances na bumili. How will I do that apps? Paano ko gagawin makapag-create ng influence? Okay, ganito. Usually, ano yung mga pinupost mo sa Facebook mo? Di ba usually offer. Yeah, bili kayo ng Lux White, most effective whitening supplement in the Philippines. O ito, 100 plus billionaires club produced in 6 years. Di ba ganon? Puro pitch, puro offer. Kapag ganun yung ginawa mo, okay, sorry to tell, pero ito yung base sa study, usually nawawala na ng excitement na mag-follow sa'yo yung mga friends mo or yung mga ano. Bakit? Kasi puro benta. Tatanungin ko ikaw, gusto mo ba na araw-araw may nagbebenta sa'yo? Let's say, just imagine this. Imagine, gigising ka everyday, may kumakatok sa pintuan sa harapan ng pintuan ng bahay mo. And then pagbukas mo, sasabihin, Ma'am, bili na po kayo nito. Sir, bili na po kayo nito. This is hindi ako interested. The other day or the next day, may kumatok ulit. Pagbukas mo ng pinto, Ma'am, sir, bili na po kayo nito. And the same scenario happened for 1 month. What do you think? May inis ka ba or matutuwa? I believe may inis ka, right? Kasi bakit? Kasi ayaw ng mga Pilipino or ayaw ng mga tao na mapagbentahan. So, paano ako makapag-create ng influence? Simple lamang. Post, motivational, inspirational, uplifting post. Gets nyo? Imagine nyo, observe yung mabuti yung mga post na mga apply natin, yung mga M-Club natin. Di ba? Ang lulupet. May mga inspirational pa. Yung tipong nagbibigay ng value sa makakabasa. Okay? Yung tipong hindi lamang binabanggit yung mag-join kayo sa business, pero minsan talagang may inspire ka sa mga post nila. So, kailangan mo lang gawin is paghaluin yung pitch mo and then, or yung about sa sales at saka yung mga motivational. So, mag-post ka ng mga motivational photos. Okay? Ang dami namang resources online sa Google. Or kung meron kang success quotes na application, go ahead para meron kang resources para hindi ka na mahihirapan. So, gawin mo lang, kunan mo lang sila ng and then post mo sa Facebook wall mo. Okay? At this, ang pinaka concept niyan, guys, ay ito. Alam niyo yung sport na boxing. Okay? Manny Pacquiao, kilala nyo. Of course, kilala nyo si Coach Manny. Joke lang. Kilala nyo si Apps Manny. Hindi, kilala nyo si Manny Pacquiao. Muti ko na mabanggit, Apps Manny Pacquiao. Well, anyway, si Apps Manny, yan, banggit ko na. Si Manny Pacquiao, isa siyang napakagaling world recognized boxer talaga. And kapag lumalaban siya, meron siyang mga tinatawag na formula din sa pakikipag-boxing. Okay, ang pang-finish niya, alam nyo, yung kanyang left hook. Tama? Okay. Napansin nyo ba si Manny Pacquiao na simula sa umpisa ng laro, ang ginamit niya yung left hook lahat? Di ba hindi? Alam mo kung bakit? Kapag ginamit niya yung left hook lahat, mapapagod kagad siya. Kasi nandun yung buong lakas. At the same time, hindi siya tatama. So, anong ginagawa niya? Meron siyang yung right, ginagawa niya, nagja-jab lang muna. Jab, right, jab, and then saka left hook. Sa business natin, ganun din. Kailangan mo magbigay muna din ng value. Yung pagbibigay mo ng value, motivation, inspirational stories, inspirational posts, uplifting posts, yan yung parang job mo. Parang binababa mo yung defense nung mga prospect mo. And then, kapag ready ka na, saka mo i-release yung hook or yung left hook na tinatawag. So, doon ka na mag-o-offer. Okay? And now, it leads to my point. Ito yung letter D na tinatawag. Ito yung, dito ka na magda-drive ng sales. Viola. So, dito ka na ngayon kikita ng commissions from front row. When you do that, kapag ginawa mo ng ABC, okay? And now, it's time, parang ramdam mo, kita mo, nagko-comment na sa'yo yung prospect mo, parang nagiging positive na siya, nabubuksan na siya about front row business or about networking business. Now, it's time para mag-drive ka ng sales. Or minsan, actually, hindi ikaw yung nag-drive ng sales. Minsan, sila na yung kusa na lalapit sa'yo, mag-i-inquire sa'yo. Sasabihin sa'yo, uy, pre, nakita ko yung business mo, talagang okay nakita ko talagang kumikita ka. Paano ba yan? Diba? Sino sa inyo nakaka-relate na gano'n? Nagpo-post ka, tapos bigla-bigla na lang, mamaya may marireceive kang message kasi may iniwan kang mobile number. Tapos bigla na may
Pre, nabasa ko yung message mo sa Facebook. Paano ba simulan yung business na yan? Okay? I'm hoping marami sa inyo yung nagkakaroon ng experience na gano'n. Kasi napakasarap sa pakiramdam. Kasi bakit? Hindi mo na sila pinipilit, di ba? Sila na yung kusa na lumalapit at nag-i-inquire sa'yo. Okay? So, ayan, etong drive sales, again, dito ka na magda-drive ng sales, dito ka na pwede mag-offer. Mas madali nang mag-offer ng business kapag nabigyan mo sila ng value sa una. Okay? 'Di ba? Kapag birthday mo, may magre-regalo sa iyo. Or let's say birthday mo nga, tapos may nagregalo sa iyo na best friend mo. Ang niregalo sa iyo, paborito mong bracelet. Okay? What if after noon, yung best friend mo may ni-request sa iyo, sabi niya, "Friend, pwede bang sumama ka sa akin sa movie? Parang ganun, panoorin lang natin 'to. Sobrang gustong-gusto ko." Sasama ka? Of course, sasama ka. Bakit? Kasi para mayroon kang utang na loob sa kanya, 'di ba? Yun yung concept sa online marketing. So, magbibigay ka rin ng value, inspiration sa mga tao, sa mga nakakapanood, nakakakita ng post mo. And then, when the time came na ready ka na mag-offer, kapag in-offer mo sa kanila, kumbaga maluwag na at saka bukas na yung isipan nila para sa opportunity na in-offer natin. Mas madali. Less objection, less na yung mga tanong na i-handle mo, okay? Less hassle, hindi mo na kailangang explain pa, ganito ang networking, ganito yung front row, hindi, mali ang inisip mo. Okay? So, maleles na yung, kumbaga, mamamaximize yung time mo at maleles na yung objection na matatanggap mo sa business. Okay? So, yan yung ABCD online natin, di ba? Nakakatuwa. And actually, ito yung sinundan ko talaga nung una. Up to now, kung makikita nyo ngayon, ang mga Facebook group ko ay mga OFWs and call center. Makikita nyo yung Facebook friends ko, nasa 4,900 na, I believe, if I'm not mistaken. At the same time, yung pagpo-post ko sa aking wall, hindi siya usually lang talaga inspirational, hindi po mga ganon. And, Apps JB, nakakakuha ka ba ng resulta dyan? Yes, of course. I'm proud to say na yung aking top earner last kahapon lamang, yung chineke ko doon, it's talaga purely galing sa value, galing sa strategy na to. So, ayun. Ang sinashare ko sa inyo guys ay pure result. Ayoko mag-share ng theory or yung kagaya ng discussion sa school. Diba? Usually, nasa board discussion lang. Sinusulat sa board, ipinapresent sa inyo, pero yung nagtuturo naman ay walang ganung experience. Halimbawa, business management, tinuturuan ka magnegosyo, pero yung teacher mo naman, walang business. So, theory. Okay? Pero ako, ang sinashare ko sa inyo are all experiences. Tried, nasubukan ko, nagkaresulta ako, that's why I'm sharing it to you guys. So, let's recap. Ito yung ating usapan ngayong gabi. Ito yung ABCD online. First, you need to analyze your target market. B, you need to build your audience. C, you need to create create influence. And letter D, you need to drive sales. I-apply mo to, sundan mo tong platform na to, or itong blueprint na to. Sure ako guys, magkakaresulta ka. Okay? I can assure that to you. Okay? Nangyari sa akin, nangyari sa mga members ko din na ina-adapt itong system na to or itong strategy na to. So, ayun, kung hindi mo pa, let's say, nanonood ka nito, tapos hindi mo pa na-maximize yung friends mo, mamaya simulan mo na, or kinabukasan simulan mo na mag-add ka na mag-add ng friend. After noon, ayan, mag-participate kayo sa mga groups, and then, ibahin mo na yung pattern ng pagpo-post mo. Again, ang pinaka-importante dyan, use motivational post, use motivational video, ayan, and then, drive sales. Okay? So, guys, I'm hoping meron kayo napulot ngayong FB Live natin. Sobrang excited ako since kanina pa. So, nagkaroon lang tayo ng konting problema earlier, pero I'm glad na natapos natin na maayos itong Facebook Live. So, it's time para basahin yung mga comment na nandito. Thanks, guys, sa lahat ng mga nanood, nag-participate. So, Bro Chris, thanks. Kuya Ryan Maniego, salamat sa response kanina. Watching apps, nag-reply ba sa'yo si Jo? Unfortunately, hindi nag-reply. So, nagkaroon ako ng ibang way para magpadala ng package sa Saudi. Hello, Joel. Thanks for watching. Same with Kay, Miss Aaron, Jonathan Villanueva, Frankista Montilla.
Thank you for watching. Again, nandito rin si Abs Bry, isa sa mga mentor ko, personal mentor ko rin na nag-guide sa buong team. One of the next in line millionaire ng front row. So, konting push na lang, Abs Bry. Ayan, makakakit na tayo ng stage. Whew. Same with Pat. Thanks again for watching. Napaka-supportive. Hello, Rubia. Yep. Salamat sa pag-drop by. And thank you for watching din. Sino pa? Lovely May Suknet Fernandez. Yes, salamat. I believe nagme-mention ka din ng ibang mga kag-group mo dito. Yeah. Thank you for mentioning your team, Joel Tanan. Salamat sa paghatak sa kanila dito. I believe makakatulong to sa kanila, lalo na't nag-uumpisa pa lang sila dito sa front row natin. Okay? So, Miss Ka, salamat din. Hello, Crizel. May, salamat din sa paghatak mo sa friend mo or sa member mo or partner mo. Jaja, salamat. Okay? Marami pa tayong pag-usapan. Hello, Ma'am Winnie. Yep, thank you for watching our FB Live. Umabot si Papa Joe. Yes, abot na abot Papa Joe. Hello, Kay. Hello, Abstin. Christine Joy Asilo, congratulations. Nababaliw ako dun sa mga check encashment. Ay, grabe. Estudyante. Never experience na magkaroon ng work. Pero look at you now. Ganun talaga yung opportunity na mayroon sa business natin. Earning 50,000 to 90,000 a month. Grabe. Sobrang salute ako and you really have a strong team. Sobrang swerte ng mga members mo sa inyo, Apps. Hello, Ma'am Shirley. Salamat din po. And I believe meron na. Sir Mar, salamat sa pag-drop by. Panonood. Nandito din si Dominic. And yan, dito rin si Apps Warren. Isa sa mga talang pinagkakautangan ko ng sobrang laki. Thank you, Apps Warren, sa pag-support lagi sa Conquistador. Hello, Ate Yuri. Ingat kayo dyan sa Saudi. Si Ma'am Christina, bilisan ko lang. Sir Reynaldine, thank you for dropping by. Hello, Micaela Cortez Abon. Okay. Micaela. Sorry, Micaela. Okay, Abon. Thank you sa panunood. Salamat. Okay, next time siguro mag-comment kayo kung saang location kayo. Ayan, kung saang lugar. Ayan, para malaman din natin. Hello, Mads Perez. Sino pa? Crizel, excited dyan. I believe, okay na. Yep. Si Sir Warren, Subs Warren, minention yung ating mga ka-partner din. Okay. So, guys, ganito rin. Bigyan ko na rin kayo ng future instruction. If ever na magkaroon kayo ng question about sa topic natin for tonight, habang magdi-discuss ako, isipin nyo yung mga tanong na naisip niyo. And then you can drop it by sa comment section. Para kapag time na nung pag-grade, magkaroon ako ng chance na ma-browse, makita, and hopefully masagot ko yung mga tanong nyo. Hello, Ups Mars and Miss Alice, my leader from Taiwan and Kuwait. Thank you so much for leading our team. Salamat sa mga effort ninyo. Same with Lane, Salomon, Sheila May Castro. Oops, congratulations Sheila and sa Team Tagum. Grabe. Napakaswerte din nyo sa apply ninyo. Ups, Vebe Jean. Bebe pala. Ayan. Hello, Ate Mitch. See you sa Monday. General Assembly Unstoppable. Ayan. Miss Cas, Mads, I believe wala na. And si Miss Christina Ann De Vera. Imagine nyo guys, what if pala umabot na ng 100 yung viewers natin. Hindi ko na kayang isa-isahin. Pero I just wanted to thank you guys sa lahat sa pag-support ng ating Facebook Live. Si Bernard din nandito. Hello, Coach Allen. Nakadaan pala kayo. Salamat. Maraming salamat po. Talaga, sobrang salamat. Sir Bobby, congratulations for taking a right decision to start the business. Yup, we are here to support you and guide you step by step along the way kung paano gagawin itong negosyo na to. And Miss Crystal May, nabati ko na. Donaline Makasait Lianes. Parang familiar to sa akin. Thank you for watching. Si Ups Tio nandito rin, Ups Bebe. Team Japan. Wow, grabe. We have team from Japan as well. Ayun, naubos na. Actually, finally, naubos ko na yung mga comment. Nabati ko na lahat. So, ayun, salamat guys. Yes, this training would be 3 times a week training. Gagawin ko ng paraan talaga na makapag-educate, makapagbigay ng value sa inyong lahat. So, see you next week. Sabado bukas and Sunday, wala tayong magiging training. But starting next week, yes, it would be a fun-filled and lesson-filled training, FB Live. Okay, salamat sa lahat ng mga nakapanood. I'm always praying, guys, na
magkaroon tayo ng result dito, makuha natin yung mga pangarap natin. Just like what our upline are always saying, sinasabi niya, tatlong T, ano yun? Todo-todo, tuloy-tuloy, at tunod-tunod. And actually, todo-todo, tuloy-tuloy, at tama mo dapat gagawin yung negosyo. Okay? Salamat guys! This is JB again, reminding everyone, we will dominate, we will conquer, we're the conquistador. God bless, and pray for your success. Bye! Special mention pala, Team Macau, hello, congratulations sa inyo and for bulk orders and sunod-sunod na pay-in. Bye-bye guys!